Hello guys! Kumusta? Isa ka rin bang Starlink Mini user? Baka wala ka pang bag at power bank para sa Starlink Mini mo? Bagay na bagay ito sa'yo, lalo na if nasa remote area ka or laging may power interruption or brownout sa area nyo. No worries ka. Anytime pwede ka maka-online. Tapos samahan mo pa ng bag para secured ang Starlink Mini mo sa travel or any outdoor activities. Tamang-tama kasi, ang City Mods ay may product na bag and power bank para sa Starlink Mini natin. Ito ang packaging ng power bank ng City Mods. Tinatawag nila itong backlink power bank. Mag-quick unboxing tayo para may idea kayo if ano ang mga kasama once bumili na din kayo. Makikita nyo naman safe na safe siya kasi may foam protection sa loob. Isa sa mga kasama nito ay ang USB Type-C cable. Both ends ng cable Type-C siya. Pwede natin siya magamit pang charge ng mga gadgets na may USB Type-C port like mobile phone. Mamaya, i-demo ko siya para may idea kayo. Then, dito sa kabilang side, may kasama din siyang DC power cable. Pang-connect natin ito sa Starlink Mini natin para mag-power on. Then, syempre, ang power bank. May user manual pala siya sa ilalim nito. Alam ko naman, karamihan sa atin hindi mahilig magbasa ng user manual or yung iba, visual learner sila. Hayaan mong i-demo ko na lang sa inyo paano gamitin ng tama. Bago tayo mag-start, ito ang full view ng City Mods Power Bank. Ito naman makikita nyo sa kabilang side. Balik tayo dito sa kabilang side. Makikita nyo may tatlong butas para sa tripod mount. Pero suggested ko itong nasa gitna ang gamitin nyo para mas stable at proportion ang weight. Yung ibang slot for mount is for triangular bracket, suction cup mount, or magnetic mount. Parang ganito para may idea po kayo. Then, pag i-charge mo itong power bank, andito ang DC input port niya. I-check muna natin if may charge pa siya o need ng i-charge. I-press nyo lang po itong power button para makita nyo if ilang bar pa ang battery. Ito ang battery level niya based sa light indicator. Pag 4 lights, it means 100% or fully charged siya. Then, pag 3 lights, it means 75% ang charge niya. Then, pag 2 lights, it means 50% ang charge niya. Then, pag 1 light na lang, it means 25% ang charge niya or low battery na. Need na siyang i-charge. Then, pag no light na, it means need nyo na siyang i-charge agad. Note, huwag hayaan mag-zero charge or no light kasi it can lower the lifespan of the battery. Sa pag-charge naman, madali lang. Gagamitin lang natin yung existing Starlink Mini power supply at DC power cable. Itong other side ng cable, isaksak nyo lang po dito sa DC input ng City Mods power bank. Syempre yung kabilang dulo dito sa power supply, saksak nyo lang po dito. Then i-plug nyo lang po sa power source. For example, fully charged na ang City Mods power bank nyo. Itong USB Type-C cable, magagamit natin siya pang charge ng ating gadgets. Dalawa ang output port niya kung makikita nyo in case may isa ka pang USB Type-C cable. Pwede kayo mag-charge ng dalawang gadgets like mobile phone. Saksak nyo lang po dito. Then yung kabilang i-charge nyo na gadget. Dito sa example ko, ang i-test ko if mag-charge ang luma kong Razer phone. As you can see, nag-charge po siya. It means working ang City Mods power bank natin for gadgets. It's time to try sa Starlink Mini natin if mag-power on. Dito nyo makikita ang DC output port para i-connect natin sa Starlink Mini. Yung short DC cable lang po ang pwede isaksak dito. Kunin ko lang ang short DC cable, then saksak nyo po ng sagad dito. Ganito lang po. Makikita nyo properly plug na po siya. Kunin na natin ang Starlink Mini para alisin ang kickstand niya. Ito yung tinatawag na kickstand. Para maalis ito, need lang po iangat para maalis sa pagkalak. Angat sabay hila ng konti downward or pababa. Ganun lang po siya kadali maalis. Then, pwede na po natin i-integrate ang City Mods power bank. Isaksak muna natin yung kabilang dulo ng short DC cable sa Starlink Mini. Makikita nyo naman may blue light indicator na po ang agad ang Starlink Mini natin. Isang good sign na po ito na design ang City Mods power bank para sa mga Starlink Mini natin. Kaya every angle ay saktong-sakto or sukat na sukat. Need mo lang siya i-push slowly para mag-volt in or mag-lock in sa Starlink Mini. Dapat ganito siya, pantay lang sa corner ng dish
Hindi siya basta-basta maaalis kasi may locking mechanism siya. Makikita din naman yung blue light indicator sa Mini natin as proof na kayang i-power on ng CT Mods Power Bank. Ang maganda dito sa CT Mods Power Bank, andito pa din ang kickstand features. Ito siya, need lang iangat. Same functionality lang siya ng original kickstand at yung angle niya, same lang. O, di ba? Halos walang pinagbago pag nakalagay na sa flat surface. Ang linis tingnan, wala nang extra cables kaya napaka-portable at on-the-go setup siya. Kaya ng CT Mods Power Bank i-power on ang Starlink Mini natin up to 6 na oras pag full charge siya. Then, if may ibang gadgets na nakasaksak, syempre mababawasan na ang runtime niya. Ang maganda sa kanya, pwede ka mag-charge ng devices while using Starlink Mini. Then, it has IP65 outdoor protection. That means it is designed for outdoor use with protection against dust, rain, and changing field conditions. Kaya worry-free kayo na baka masira agad or sensitive siya sa weather. Splash-proof or water-resistant siya. Hindi po siya waterproof, magkaiba po sila. Meaning, hindi mo po di ilubog sa tubig. If sa malalamig na lugar, kaya niya mag-function, even negative 20 degrees Celsius. Then, pag sa maiinit na lugar, kaya niya mag-function even up to 60 degrees Celsius. In case, gusto mo naman alisin ang CT Mods Power Bank, madali lang. Itiklop muna natin ang kickstand para makita mo itong parang button lever na need pihitin or i-rotate para maalis ang pagka-lock sa dish. I-push nyo lang ito na parang ganito. Pag ganyan, naalis na ang lock niyan at pwede mo na hilahin pababa dahan-dahan ang CT Mods Power Bank. O di ba? Ang dali lang mag-remove at attach. Kung interested ka sa CT Mods Power Bank, dito mo po siya ma-order. Andito din ang price niya. Check mo lang ang description at comment section. Added na po yung product link para madali mong ma-check out. Kung mahilig kang mag-travel or gusto mo safe na safe ang Starlink mo. Ito ang magandang add-on accessories para sa Starlink Mini natin. Ito ang CT Mods Shockproof EVA Travel and Accessory Case for Starlink Mini. Quick unboxing ko siya. So, para may idea kayo, ganito lang siya kalaki. Then sa loob, andito yung sling or strap ng bag. Ilagay ko lang siya para ma-demo ko sa inyo ng maayos. Ito siya guys, pag nakakabit na ang sling or strap sa bag. Ang tanong mo siguro ano-ano ang kasya or pwedeng ilagay dito sa travel bag for Starlink Mini. Siyempre, unahin natin ilagay ang CT Mods Power Bank kasi na-design yung slot na ito para dito. Saktong-sakto, di ba? Then, yung USB Type-C cable at short DC cable dito natin siya ilalagay. Then, itong long DC power cable natin ay dun sa isang slot, dun ko ilalagay ang power supply. Ayos na ayos, di ba? Then, kinuha ko ang papel na kasama nung nag-order tayo at ito ay nag-serve as separator at protection na din sa dish natin. So, ilalagay ko siya dito. Then, saka ko ilalagay ang Starlink Mini. Saktong-sakto siya dito guys. In case gusto nyo din ibalik ang kickstand, isalpak nyo lang ulit. Parang ganito. Ready to go na po tayo. Ito guys, nasa labas na tayo. I-model ko muna sa inyo ang travel bag for Starlink Mini para may idea kayo if gaano lang siya kaliit. Napaka-handy niya. Para i-test ang performance ng Starlink Mini powered by CT Mods Power Bank, ilabas ko lang at kunin ang Starlink Mini sa loob para mabilis. I-quick integrate ko na ang CT Mods Power Bank sa Starlink Mini natin. Same process lang naman po yun sa na-demo ko kanina. Ngayon, ang need natin gawin, i-check ang performance at speed test result ng Starlink Mini. Kung makikita nyo, medyo partially cloudy that time nung ako ay nag-test. Tara, mag-connect na tayo sa Starlink Mini Wi-Fi. Ito lumabas na yung Rowintech Mini Wi-Fi name. It means fully working ang Starlink Mini natin gamit ang CT Mods Power Bank. First, i-speed test ko siya sa fast.com para walang bias. Base sa results, 120 Mbps ang download speed ng Starlink Mini natin gamit ang CT Mods Power Bank. Then, ang download speed naman ay 33 Mbps. Then, sa latency or ping is 29 na milliseconds. This time, i-test naman natin gamit ang Starlink app. Base sa results, 162 Mbps ang download speed ng Starlink Mini natin gamit ang CT Mods Power Bank.
Then, ang download speed naman ay 26 na Mbps. Then, sa latency or ping is 47 milliseconds. Sa area nyo ba, ano ang speed test results? May ibang clients kasi ako lumalampas ng 200 Mbps download speed ang Starlink Mini nila. I-try natin naman sa Mobile Legends if hindi lag ang Starlink Mini Wi-Fi powered by CT Mods Power Bank. Siyempre, pag nag-test ako, rank game agad para malaman natin if lag ba sa game or red ping siya. Dito mid lane ako gamit ang hero na Vexana. Punta na tayo sa exciting part. Dito naman sa loading part, mabilis din naman tayo, naka 100% din agad. Which is a good sign ito. Ito, start na ang game. Kung makikita nyo, green ping naman siya. Nasa around 30 milliseconds. Kahit nga sa ganito clash, green ping pa din siya guys. Okay na okay gamitin ang CT Mods Power Bank para sa Starlink Mini natin. Kung interested ka sa CT Mods Power Bank, dito mo po siya ma-order. Andito din ang price niya. Check mo lang ang description at comment section. Added na po yung product link para madali mong ma-check out. If may question ka, comment lang po. Or if need mo ng Starlink Mini na naka-sale promo, message lang po. Bibigyan kita ng free 2 months internet. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you on my next video.